Nagtagal ang titig ko kay Hector habang unti-unti kong sinarado ang pintuan sa bahay. Nakangisi siya at nakapamulsa habang pinapanood ang pagsarado ko ng pintuan. Bye! Bye! Kita tayo bukas! Kinagat ko ang labi ko. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Nagawa namin iyon. Ni hindi ko nagawa iyon kasama si Clark. Pero kay Hector, parang ang dali lang. Your lips is so red, ating. Masusi akong pinagmasdan ni Craig kinaumagahan sa hapag. Kumalabog ang puso ko. Napahawak ako sa labi ko habang nanliliit ang mga mata ni Craig sa akin. Hindi ko siguro na-erase yung lipstick. Kahit na buradong-burado talaga yung lipstick dahil sa mga halik ni Hector kagabi. Pakiramdam ko naman ay sa sobrang paghalik niya sa akin ay pumula masyado ang labi ko. Hinatid ka pala ni Hector. Usisa niya habang inunguya ang pagkain. Oo. Umakto akong normal dahil ayaw kong may mapansin siya sa akin. Baka mamaya mahalata pa na may nangyari kagabi. I am being paranoid. Ayos na ba kayo? Ba't daw siya natagalan? Tanong naman ni Tidi. Pumunta pa siya kina Kate. Namatay daw ang lolo niya. Tumango si Papa. Galing din kami doon kagabi. Ngayon, mukha atang ilalagay na ang rancho nila sa pangalan ni Kate. Nilobayan din naman nila ako. Well, siguro nga ay paranoid lang ako dahil sa nangyari sa amin ni Hector. Nang natapos na ang festival at balik na ulit sa normal days, ay palagi na rin kaming magkasama ni Hector. Sinusundo niya ako sa bahay at sabay kaming pumapasok. Binabaliwala ko ang mga panunuyan ni na mama at tiya tungkol sa amin. Chiska, ano? May balita ka na ba sa Alps? Umiling ako. Tanungin mo si Hector sa lalong madaling panahon. Hindi ko ginagawa ang mga utos nila. Wala naman akong pakialam at mukhang hindi naman interesado ang tito ni Hector sa Alps. Siguro naman ay okay pa kami. Susunduin kita mamaya pagkatapos ng klase ko. Otas ni Hector nang nasa pintuan na kami ng classroom. Tumango ako at ngumisi. Wala bang goodbye kiss? Tanong niya. Sinapak ko na. Bawal ang PDE dito ano? Luminga ako sa paligid. Hinawakan niya ang bewang ko at inilapit ang buong katawan ko sa kanya. Wala talaga siyang pakialam kung pag-usapan man kami ng buong school. Inilapit niya rin ang mukha niya sa akin. Nilagay niya ang labi sa tainga ko para bumulong. Walang bawal para sa atin. Simula nung umamin kang mahal mo ako, binigyan mo ako ng karapatan. Kaya mamarkahan ko ang buong pag-aari ko ngayon. Pag-aari kita. Bawat sulok. Mamarkahan kita. Uminit ang pisngi ko. Bahagya niyang idinampi ang kanyang labi sa tainga ko. Hector! Saway ko. Ngumisi siya at tumaas ang kilay. Umiling na lang ako at pumasok sa klase. Baliw na talaga yata ako. Wala akong ibang iniisip buong klase kundi si Hector. Yung ginawa namin sa gabing iyon, yung lahat ng nangyari, ang frustration ko at lahat-lahat. Papasok ako sa susunod kong klase nang nakasalubong ko ang barkadahang Kate, Abby at Rize. Halos mapaatras sila nang nakita ako. Tinaas ko ang kilay ko at isa-isa silang nag-iwas ng tingin. Pasalamat si Abby at hindi ko nababanggit kay Hector ang panggagatong niya sa akin. Well, hindi ko naman kailangan iyon. Ang importante ay okay kami ni Hector. Chiska! Tawag ni Coco sa akin nang nagkasalubong kami. Ano yun, Coco? Balita ko nagkaayos na kayo ni Hector. Hindi siya makatingin sa akin. Oo,
Medyo mataray kong sagot. Tumango siya at nilagpasan ko na. Ayoko nang magtiwala kahit kanino dito. Dahil alam kong sa huli, tatrahidorin nila ako para lang mailayo ako kay Hector. Maingay nang naabutan ko si Jobel. Usap-usapan pala sa loob ng campus ang iskandalong ginawa ni Hector sa akin kanina sa pintuan ng classroom. "Oh MJ, naghalikan na ba kayo? Lips to lips?" Tanong nila. Uminit ang pisngi ko. Hindi ako makasagot. Nako, kung alam nyo lang. Sabi ni Mateo si Chiska daw ang first kiss ni Hector. Ganon ka din daw, di ba Chiska? Napawi ang isi ko sa usap-usapan nila. No, Hector isn't my first kiss, but will it matter? Pasko na si Clark at hindi ko na iyon maibabalik pa. Ipinagkibit-balikat ko na ang mga usapan nila. Ang importante sa akin ay palaging nakaabang si Hector sa akin. Ngumunguso siya habang nakahalukip-kip at nakasandal sa dingding ng gate isang araw pagkatapos ng review para sa finals exam. Hindi ko alam kung anong problema niya, pero nakatingin siya sa damit ko. Tumatawa ako dahil pani ang kwento ni Jobel tungkol sa askal na kumagat sa kanyang puwit noong isang araw. Kinailangan niya daw maturukan ng ilang anti-rabies para hindi siya mangalkal ng basura. Siniko ako ni Marie at nginuso niya si Hector na gwapong-gwapo na nakasandal doon. Let's say, kung ganyan ba naman kagwapo ang bodyguard mo no? Tumawa sila. Ngumisi ako at bumaling sa medyo galit pa rin si Hector. Lumapit siya sa akin at hinigit niya ako palayo kina Jobel. Nakatingin pa ako kina Jobel habang kumakaway sila. "Oh, anong problema mo at nakabusangot ang mukha?" Tanong ko habang natatawa pa. "Ang iksi naman ng palda mo." Galit niyang sinabi. Napatingin ako sa kulay maroon kong pencil skirt na uniforme ng ECC. Kasi pinaiksian ko. Nahihirapan kasi akong gumalaw noon yung halos hanggang tuhod pa. Nagkasalubong ang kilay niya. Hindi ko gusto. Ngumuso ako upang magpigil ng ngiti. Ito naman, wala namang makakasilip dyan. Tumawa ako. Buntisin kita dyan para lumaki ang tiyan mo at kailangan mo nang magdress ng matataas. Che, tumigil ka nga Hector. Ayaw ko sa palda mo Chiska. Do something about that. Wala akong magagawa. Dito ako komportable. Humalukip-kip siya at tinalikuran ako. Parang bata. Tumatawa akong sinundan siya. Di ako komportable dyan. Anya nang pinagbuksan ako ng pinto para maihatid na ako sa bahay. Well, kailangan mong maging komportable. Ayan na naman ang pagiging boss niya. Alam kong di siya titigil hanggang di ko masusunod ang gusto niya. Pero kailangan niyang matuto na kahit mahal na mahal ko siya, ay may mga bagay na hindi niya kayang pigilan. Nakatingin siya sa labas habang nakahalokip-kip. Ako naman ay dumidikit na sa kanya para mapansin niya. Hector, wag muna tayong umuwi. Malambing kong sinabi. Ayoko, umuwi ka na at magbihis ng pants. Gusto ko munang mamasyal. Magdit muna tayo. Hinaplos ko ang braso niya. Napatalon siya sa haplos ko at nakita kong pumula ang kanyang pisngi. Saan mo gusto, Chiska? Tanong ni Mang Elias. Sa soccer field na lang po siguro. Sabi ko. Ayoko. Sabi ni Hector. Sumimangot ako. Sige na po Mang Elias. Hindi ko inakalang ako ang susundin ni Mang Elias. Pinark niya sa gilid ng soccer field ang sasakyan. Doon muna ako sa may karinderya. Ginugutom ako. Baka ginugutom din kayo. Sundan nyo na lang ako doon. Sabi ni Mang Elias at pumanhik na. Lumabas ako ng sasakyan habang si Hector ay nasa loob pa rin at nakahalokip-kip. Maraming naglalaro ng soccer.
Nag-stretch ako habang tinitingnan ang mga naglalaro. "Bumalik ka dito, Francisca!" Sigaw niya galing sa loob. "Ba't di ikaw ang lumabas ha?" Sigaw ko. Dahil sa sigaw kong iyon, ay napatingin sa akin ang isang batalyong lalaki na nanonood din ng laro. Isa-isa nila akong ni head to foot. Nginitian ko sila. Yung isa sa kanila ay pulang-pula ang pisngi habang lumulunok sabay ngisi sa akin. Agad may humapit sa baywang ko. Naamoy ko agad ang bango ni Hector na bumalot sa akin. Nilagay niya ang labi niya sa tainga ko. "You are not going to do this to me," bulong niya. Ngumisi ako. I know he'll get jealous. "Hector, pare." May pumansin sa kanya isa sa mga lalaki. Tumingala ako kay Hector. Tumango siya pero baka sa mukha niya ang pagsiseryoso. "Girlfriend ko." Madiin niyang sinabi kahit wala namang nagtatanong. "Kunin ko lang. Madalas tumakas pag masyado na kaming mainit eh." Nalaglag ang pangako. Maging ang mga lalaking iyon ay nalaglagan din ng panga sa sinabi ni Hector. Wala nang naging kasing init ng pisngi ko. Hindi na rin ako pumigla sa ginawa niyang paghila sa akin dahil ako mismo gusto ko nang umalis doon sa kahihiyan. "Hector!" Galit kong sinabi nang nasa loob na kami ng sasakyan. "Ang sama-sama mo, nakakaya ah." Kasi ayaw ko nga sabi, nang aakit ka ng lalaki, nakakapang-akit ang suot mo. "I'm not going to share you with anyone, Chiska." Anong iisipin ng mga lalaking yon na may ginagawa tayong milagro? Meron na naman talaga tayong ginawang milagro ah. At simula sa gabing iyon, na-realize kong hindi kita pwedeng ipakita man lang sa iba. Kaya intindihin mo yon. You did this to me. Umirap siya. "What? Baliw ka nang talaga eh, no? You are being ultra mega possessive." Liningon niya ako. "So what? Ewan ko sa'yo. Hindi naman pwedeng ganon. You are being selfish." "Oo, I'm being selfish." Anya sabay tingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Natahimik kaming dalawa. Tumikhim siya at napamura ng malutong. "I'm sorry." Ginulo niya ang buhok niya. Nilingon ko siya at nakita kong tulala siya sa tabi. "Pero tangina, Chiska, gusto ko talagang maintindihan ng lahat ng tao dito sa Alegria na ikaw ay akin. Gusto kong alam nilang lahat na pag-aari kita, na hindi ka nila aagawin sa akin, na hindi man lang sila magtatangka." Nakakunot ang noo ko, pero hindi ko mapigilan ang pagngisi at pag-iling. "Baliw ka talaga. Hindi mo naman pwedeng gawin yon." Pero mabilis kumalat ang balita pag lagi tayong lumalabas. Parang may umilaw na light bulb sa kanyang ulo. Seriously? Yun lang ba talaga ang laman ng utak ni Dila Merced? Gusto niya lang ipaalam sa lahat na ako ay kanya? Mukha atang dito umiikot ang bawat pagmumuni-muni niya sa kanyang sarili ah. "Pagkatapos ng exams, magdidate tayo. Tuturuan kitang mga bayo sa rancho at ipapasyal kita sa farm ng rancho nang sa ganon ay maraming makakita sa atin." Nag-evil smile siya. Hindi ko alam kung anong plano niya, pero bumilis ang pintig ng puso ko sa mga sinabi niya. "Sige,